kapatiran na subaybayan po natin yung kanyang mga susunod na topic bilang paglilinaw sa isang napaka-importanting aral sa ating banal na kasulatan. Sundan po natin ito. At hinihiling ko din po sana na ma-share ni Brother Darwin itong PowerPoint na ito sa ating group chat, lalong-lalo na po para sa kapakanan ng mga nandoon sa mga online o nasa malayo para po masikita nila at mabasa nila. At nang sa gayon ay lalong tumibay yung paniniwala na ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay maging malinaw sa isipan ng bawat isa sa atin. I-request po natin para po mapaulit-ulit nating mapag-aralan at maikintal sa ating mga puso. At sa umagang ito ay bilang mensahe ko naman po ay nais kong bigyan diin yung kahalagahan nung tinatawag na pasasalamat. Ilang araw na lamang ay matatapos na yung taon ng 2024. Ano na po tayo ngayon? 15. So in 2 weeks time, tapos na po tayo ng 2024 at kung ating pag-aaralan at kung ating babalikan ang isang buong taon na nangyari sa atin, punta sa ating mga buhay, ay dapat nating ipasalamat ang araw sa loob ng isang taon na nag-e-exist sa mundong ito. Marami tayong mga bagay na dapat pasalamatan sa buhay natin. Maaari yung ating mga tinatawag na health problems. Okay? Maaaring yung ilang may mga sakit sa atin ay ayaw gumalaw. Okay? Maaaring ilan sa atin na may mga karamdaman ay gumaling. Dapat po natin itong pasalamatan. Maaaring ilan sa atin na nagkaroon ng mga problema pagdating sa financial na bagay at nagkaroon ng kalutasan ito. Yung mga relationship natin sa ating mga mahal sa buhay na muling na-restore, dapat din natin itong pasalamatan. Yung kaligtasan natin, nung nagkaroong calamities, typhoon, ilang sunod-sunod na typhoon na mayroon tayo po, hindi mabilang. And yet, we are here, we are saved, nasa maayos na kalagayan. Let's all be thankful to God. Sa araw-araw na binibigay ng Diyos sa atin, yung additional life natin sa buhay natin ito, dapat yung pasalamatan. Nandito tayo ngayon sa gawain pagsamba, pasalamatan po natin yan. Dahil hindi lahat ay nakakaganap ng ganito. Even in our day-to-day activities, naliligtas tayo sa iba't ibang mga sakuna. Marami tayong mga bagay na dapat nating pasalamatan. Ang tanong po, when was the last time that you simply thank our God? Kailan po ba yung huli na kayo ay nagsambit ng pasasalamat ninyo sa ating Panginoon? Ito po ba ay kung kayo ay masaya lamang? Paano yung mga panahon ng mga rough times o yung tinatawag nating mga pagsubok? Ginamit ko po ang unang Chronicles 29:12 hanggang 15 po. At ito ay na kung saan ang talatang ito ay kinikilala ni Apostol David
na ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, mga material na kayamanan, power, karangalan, kapangyarihan, ay nagmula sa ating Panginoon. Binibigay sa atin ng Diyos po lahat yung mga bagay na ito. At ang Diyos din ang may control kung kailan niya dapat itong ibigay at kailan niya din ito dapat kuhanin. Dito sa unang Chronicles, pinapakita na kung saan ang kababaang loob at pananampalataya ay lakas ng tao ang nabiyaya mula sa Diyos at hindi bunga ng kanyang sariling katalinuhan. Naniniwala po sana kayo dito. Lahat po ng mayroon sa atin, hindi dahil sa ikaw ay matalino o hindi dahil sa ikaw ay powerful, magaling, ay sa iyo yan. Ito ay galing sa ating Panginoon. Dito ay pinapahayag ni David ang pasasalamat at papuri sa Diyos, ang pagkilala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng mga pagpapala. Tayo, marami tayong pagpapala sa buhay natin. Si kapatid, inabot ng ilang taon po. Dalawang ating senior citizens dito na nasa line of 60 na yata sila sister dito, 80s. They're still malalakas, nakakasamba pa po. Kung kaya dapat nating pasalamatan sa ating Panginoon at pinaalalahanan tayo na kung saan ay dapat nating kilalanin ang Diyos sa lahat ng ating mga bagay. Tagumpay man ito o kabiguan. Kailan ba po natin dapat when do we give thanks to our God? Sa Psalm 23, 1 hanggang 6, dito po sinabi, give thanks begin by remembering God is the source of all good things. Dapat nating pasalamatan ang ating Panginoon. Because God is faithful in all His promises to us. God provides everything to us. He is the owner of everything, and we are only the steward. Ito po yung napapaloob sa Psalms 23. Okay. Ang talatang awit, 23:1 hanggang 6 po, ay nagbibigay diin na ang Diyos ay isang mabuting pastor o pastor na tinatawag sa kanyang mga kawang. Gumagabay sa bawat isa sa atin, nagpapalakas, at nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng kanyang mga anak, yung mga lalo na't mananampalataya. Dito po kasi ay parang pinakita ni Apostol na David kung paano ang pagkalinga na binibigay ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod bilang isang pastor. Na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, the presence of our God give us hope, peace, and protections sa ating mga buhay. Even sa ating mga kamatayan. Kung kahit wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid, kung tayo naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa Psalms 23, 1-16 po, ay inilalarawan din ang kapahingahan at kapayapaan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon.
Lalo na kung sa panahon na tayo nakakaramdam ng ating mga panghihina, desperation, disappointment sa buhay natin ito. Sa panahon ito, punong-puno tayo ng mga disappointment sa buhay. Kahit sabihin mo pang ikaw ay nasa kabataan mo. Lalo pa nga ngayon po, ang mga kabataan ay punong-puno ng mga disappointment. Pero sa Psalms 23, ang talatang ito ay nagpapahayag na kung saan ay pangako ng Diyos ay patuloy na kabutihan at habag sa buong buhay ng mga mananampalataya. Kung kaya naisip pa kita na sa mga awit na ito, okay, na makakatagpo tayo ng kapanatagan, katiyakan, na ang Diyos ay kasama sa bawat yugto ng ating buhay. Mula dito sa sanlibutan ginagalawan natin hanggang doon sa kamatayan natin. Kung kaya pinapakita ng talatang ito at ito ay isang pag-aalala ng pag-ibig, pagkalinga at katiyakan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. So ano po yung mga dapat natin ipasalamat sa ating Panginoon? What do we need to thank God for? Lahat tayo. Marami tayong tinatanggap na mga material blessing in this world. Ano ang isang Kristiyano, isang tao ay dapat makontento dun sa mga bagay na kanyang tinatamasa. Dahil dito pinakita ni Apostol Pablo na kung saan ay pinihayag niya ang kanyang mga karanasan sa pagtitiis at kasiyahan niya sa iba't ibang mga kalagayan ng buhay. Dumating kasi sa punto na si Apostol Pablo ay naghirap, naginhawaan, kung kaya't sinabi niya rito, marunong akong magpakababa at marunong din naman akong magpakasagana. Sinabi niya po rito. Ang ibig sabihin po nito, pagpapakababa at pagsagana, sinabi ni Pablo, na natutunan niya kung paano maging kontento sa anumang sitwasyon kung siya ay nasa kahirapan o kasaganahan. Sabi niya, ang lihim daw na kasiyahan ay ang kanyang kasiyahan na hindi nakasalalay sa panlabas ng mga kalagayan tulad ng mga yaman kanyang tinatamasa. Nakita niya yung contentment sa buhay niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Ito ang nagbigay kay Apostol Pablo sa kanya ng kakayahan upang magpatuloy sa kanyang buhay. Dito binibigyan lang diin ni Apostol Pablo na kung saan tinutukoy niya na ang kanyang satisfaction o kasiyahan ay nakaugat sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Tayo po ba sa panahong ito, saan natin binabase yung kasiyahan natin sa buhay? Pag daw marami kang pera, kapag daw ikaw ay maraming may power ka, masaya ka daw. Ngunit hindi ito ang tinuturo ni Apostol Pablo. Ang tinuturo niya po sa ating mga Kristiyano na kung saan ang tunay na kasiyahan natin ay hindi nakabase
sa material na bagay o panlabas na kalagayan, kundi kung paano tayo magtiwala sa ating Panginoon. Maliit man yan o malaki yung binibigay sa atin, dapat nating pasalamatan. Dapat daw tayong makontento. Yun ang pinakabuod ng talatang ito. Hindi lang material na bagay ang dapat nating pasalamatan. Dapat din natin pasalamatan yung mga tao sa ating buhay. Salamatan mo kung may biyenan kang madakdak. Salamatan mo kung may nanay kang makwenta. Salamatan mo kung may kaibigan kang isa na tumutulong sa iyo. Lahat daw ng tao na naging bahagi ng ating buhay ay dapat din nating pasalamatan. Mapasama man ito o mapabuti man ito. Bakit po? Ang lahat ng tao na nakakasama natin dito sa mundong ito, okay, ay may mga iba't ibang uri ng impluensya sa bawat buhay natin. Kaya nga pinag-iingat tayo sa mga nakiging kasama natin eh. May choice ka na pumili kung sino dapat mong samahan. Kung ang isang tao ay magiging impluensyang masama, layuan mo. Pero kung ilan mo, ang isang tao ay magtuturo ng kabutihan sa iyo, mahalin mo. Lahat. Hindi natin pwedeng piliin ng tao sa mundo eh. Makakapili ka po ba? Eh, ikaw sa sarili mo ang nakakaalam kung sino ang mga dapat mong pasalamatan at sino din ang iyong mga dapat. Kung kukuha ka ng mga mabubuting tao upang mapanatili ang mabuting ugali mo at pananampalataya mo, kailangan mag-ingat ka sa mga impluensyang hindi maka-Diyos. Ito po'y lalong-lalo na para sa mga kabataang madaling ma-brainwash. Lalo na kapag ang ating mga kasama ay hindi tayo tiyak na kung saan ay instead na ilapit ka sa Diyos, lalayo ka pa, tuturuan ka mag-drugs, turuan ka mangupit, tuturuan ka na iba't ibang masasama. But still, we have to be thankful. Because those people who become part of our life, whether they are bad, whether they are good, whether they have a good influence or not, maging mapagmatyaga tayong piliin yung mga taong ito. Okay. Piliin ang mga kaibigan may positibong impluensya at nagbibigay inspirasyon upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat ang mga tao na kung saan ay masasama ay maaaring magpahina ng ating moralidad o espiritualidad. Kaya mag-ingat po tayo. Ako po'y walang against kay Vice Ganda. Mabanggit ko na rin na po dito. Pero hindi ko po kasi nakikita sa kanya yung kasalukuyang impluensyang ibinibigay niya sa madla. Okay po. Marami na po siyang nakukorap ng mga mali paniniwala, pamumuhay saan ay unti-unting naliligaw. Oot masaya siya, maganda siyang kausap, magpatawa. Pero kung pag-aaralan po, gabayan niyo ang inyong mga anak. Kung pag-aaralan niyo po yung paraan ng kanyang humors, ay nakakapagturo sa mga kabataan ng hindi maganda. Kaya maging maingat po kayo, lalo na kayong mga kabataan. Okay? Piliin ninyo ang mga tao na kung saan ay mag-i-impluensya sa inyo. Some serve as a role model, some teaches us experience.
Yes, madali tayo na kung saan ay nanghuhusga at kadalasan nag-uudyok sa atin ng ating mga galit. Pero ang dali naman nating pasalamatan kapag ang isang tao ay nakakatulong sa atin. Nakakalungkot nga, minsan ang kabataan, they almost forget to thank their parents. Gano'n yung kadalas pasalamatan ng iyong mga magulang? Mapaliit o malaking bagay na ginawa ng magulang. Bihira na. Okay? Parang pakiramdam nyo, magulang nyo lagi ang may karong tungkulin sa inyo. Kaya kung minsan, ay, tungkulin ng magulang namin yan. And we even forget to say thank you sa ating mga magulang. So, sabi ng Panginoon, lahat ng nakakasalumuho natin sa mundong ito, pasalamatan natin. May role sila sa ating mga buhay. Ano pa po yung mga dapat natin pasalamatan sa buhay natin ito? Yung panahon na kung saan sa gitna ng ating mga trials and temptation. Pinasasalamatan din po yan. Hindi porket masaya ka ngayon, doon ka lang magpapasalamat. Sabi nga po, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Inyo, during our trials, ito po ay sinulat ni Apostol Santiago para sa mga mananampalatayang dumadanas ng mga matitinding kahirapan, pag-uusig at iba pang mga pagsubok sa buhay. Sinabi niya rito na kung saan ang mga pagsubok daw sa buhay natin ay bahagi. Normal. Lahat ng trials natin, lahat ng nararanasan natin yon, regardless of your age. Babae ka man o lalaki ka. Ito ay bahagi ng paghubog ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya ka sinusubok dahil pinatitibay ka. Kaya ka sinusubok dahil gustong makita ng ating Panginoon kung hanggang saan yung iyong pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya. Hindi ka sinusubok dahil hindi ka mahal ng ating Panginoon. Kaya kapag bigyan kayo ng mga trials and temptations, pasalamatan nyo. Baka ito ang magbibigay sa inyo ng kalakasan para lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Ang Santiago 1:2-3 ay nagpapakita na ang mga pagsubok ay hindi hadlang sa ating pananampalataya. Bagkus ito ay nagbibigay ng oportunidad upang lalo nating palakasin ang ating mga faith at kilalanin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil dito, inuhubog niya tayo para lalong maging matibay, matyaga, at malapit sa Kanya. At kung tayo nasusubukan, dapat na tayong manalangin. Dapat tayong magpasalamat. Dapat nating lalong pag-aralan yung mga salita ng Diyos sa atin. Dahil may pangako ang ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap. Ano po yung pinangako sa atin? Sa unang Pedro, ang sabi po sa atin, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanya, walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa atin. Kaya kung tayo may mga problema sa buhay, huwag po kayong panghinaan. Panandalian lang po yan. At ang reward natin makukuha panghabang buhay.
Ang unang Pedro po ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa mga mananampalataya. Na kahit tayo ay dumaan sa iba't ilang mga pagsubok, hindi niya tayo po pababayaan. And we have to be thankful kasi nakilala na natin ang ating Panginoon. Nangingibabaw tayo mga nakakakilala sa ating Panginoon. Pansinin niyo yung buhay po ng nasa sanlibutan. Kahit anong sikap nila sa buhay nila, kahit anong pera, wala silang satisfactions. Wala silang pasasalamat. Kaya minsan mahirap ang maging Kristiyano eh. Bakit po? Pansinin ninyo. Pansinin nyo, tayong mga Kristiyano, hindi tayo yumayaman ng buong buo. Yung talagang mayamang-mayaman, ala Araneta, ala C, o yung mga ganun po. Kasi pag tayo ay yumaman ang puso natin, isipan natin, ay nandoon sa mga ganung bagay. Mawawala, malalayo. Kaya minsan sabihin natin, unfair ang word Tayong nasa Panginoon, hindi tayo completely na binibigay ang lahat sa mundong ito. Pero, hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo pinahihirapan ng talagang... Ang napansin ko lang po, mula nung ako ay bata, kapag ka ay isang Kristiyano, hindi masakit ang kamatayan ng isang tunay na Kristiyano. Wala po akong mga kapatid o mga brother and sister na nakilala ko simula't simula po noon na namatay sa pangit na kaparaanan. Yun lang po ang napansin ko. Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay na tagapasunod ng ating Panginoon, mapayapa ang kamatayan ng isang tunay na Kristiyano. Dahil sinusurrender natin yung buhay natin sa Kanya. So, ano-ano yung mga dahilan po to thank God? Bakit natin siya kailangang pasalamatan? Dahil siya, God is our refuge. God is our protector. God is our strength. God is good all the times. Lahat po yan. Ilan lamang sa mga dahilan kung bakit kailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon. Bigyan ko kayo ng isang tip po kung anong dapat na gagawin ninyo. Oops. Mali yata. Putol. Paano natin daw papracticein ang pagiging thankfulness? Tandaan nyo lang yung salitang pesas. Putol siya. Ano po ba yung salita, yung acronyms na pesas? Para lagi tayong nagpapasalamat. P stands for prayer. Pray for one another. Isang paraan kung paano natin may extend yung ating pasasalamat. E, encourage. Lalong-lalo sa ating mga mahal sa buhay. Mga ilan sa ating mga kapatid, naliligaw, nanghihina sa kanilang mga pananampalataya. Baka it's about time na muli natin buhayin yung kanilang faith na natutulog, na nanlalamig. Faith is for support. Faith without work is dead. Paulit-ulit po natin tinuturo yan. A, accountable.
Kadalasan, wag lang yung sarili natin ang lagi natin tinitignan. Minsan may ugali tayo mga tao po na kung saan makasarili tayo eh. Tignan din natin yung ano yung makakabuti para sa ating kapwa. Sa ating lalong-lalo na sa ating mga kapatiran. At S is to serve one another with love. And with this, naipapakita natin yung pagiging thankful natin. Papasok na naman po yung bagong taon. Papasok na naman yung panibagong yugto ng ating buhay. Okay. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa Diyos na ating Ama. Hindi po yung ginagawa yung tuwing araw lang ng isang taon na gaya na ginagawa ng ilang mga organisasyon. Ang pasasalamat po sa buhay, basta't naisipan natin, nakasakay ka sa jeep, banggitin mo pa sa salamat mo, ligtas ka. Bago ka matulog, magpasalamat ka. Dahil sa maghapong nangyari sa buhay mo. At paggising mo, sa umaga, pasalamatan mo, nagising ka pa. Araw-araw ay may blessing ang Panginoon. Araw-araw pinasasalamatan natin yan. Pasalamatan mo magulang mo, nandyan pa. Pasalamatan mo mga anak mo, andyan pa. Pasalamatan mo ang araw na buhay na to. Lalo't higit, pasalamatan mo na may kinikilala tayong Diyos sa ating mga buhay. Kaya po yung sinasabi kong give thanks with a grateful heart ay napakagandang panuntunan po gabay ng bawat isa sa atin. Huwag po tayong mapagod magpasalamat sa lahat ng tinatamasa natin, sa lahat ng nararanasan natin sa buhay na ito. Dahil kung wala po tayong Panginoon sa buhay nating ito, wala po tayo sa buhay na ito. Magandang umaga po sa inyo. Thank you.